Okay, marami nagre-request sa akin ito na Airblade 160. Parang maliit na type ng scooter na parang Aerox. Pakanto. Ito yung motor na mahilig magpakanto. Napadaan na naman tayo sa Masinloc, Guanzon branch. At nakita natin ang Airblade 160. Medyo matagal na talaga to, no? Pero marami nagre-request, sir. Idol, Airblade naman sa susunod update nyo mga kami. So ito na yung update natin with regards kay Airblade 160. So, dito tayo ngayon sa Guanzon, Masinloc, Inobol. At para sa mga detalye, pumunta lang kayo dito. Very overwhelming ang mga staff dito, okay? Lahat ng tanong ay masasagot nila. Basta, wag lang pera. Welcome to Hajo Moto Vlogs, and this is Honda Airblade 160. Sulit pa nga ito bilihin ngayong 2024 o ngayong taon mga idol, alamin natin yan. Okay, marami nagre-request sa akin ito na Airblade 160. Parang maliit na type ng scooter na parang Aerox ni Honda. Padalan tayo dito sa Guanzon, Inobol. Pasadaan natin tong si Honda Airblade 160. Sulit pa nga ba ito bilhin ngayong 2024? Alamin natin yan mga idol. So unahin natin dito sa kanyang taas ay makikita natin ang kanyang glossy color. Which is yung kulay parang navy blue ang datingan, no? Tapos meron siyang windshield na maliit na smoke lens. Bagay talaga sa itsura ng, or bagay yung blending niya mga idol, no? Tapos dito sa bandang ibaba meron po siyang texture na gray. So dito naman sa bandang ibaba mga idol, makikita natin syempre naka-imbus na model name ni Honda. Okay, makikita na rin natin ang edge, yung mga edge niya, no? Kitang-kita mo talaga by the look, ang dami niyang kanto. Pakanto. Ito yung motor na mahilig magpakanto. Ayan. So, ang dami niyang kanto, edges niya mga idol. Mapapansin mo yan. So, maganda siguro may matte black tayo para mas makita natin yung mga linings. So, LED ang ginamit niya sa kanyang daytime running light. Pero pagdating naman sa kanyang signal lights ay peanut bulb. Pero pagdating naman dito sa kanyang headlight ay split LED. Ito na yung ginagamit natin sa mga hybrid ni Honda, sa mga scooter niya. Magmula 125cc hanggang 160cc. So mas maliwanag, mas tipid sa baterya, at the same time hindi nakakasilaw sa kasalubong mo. Ito naman sa kanyang front fender, makikita natin ang salitang ABS. So equipped na po ito ng ABS, meaning anti-lock braking system po siya mga idol. Mas convenient, mas safety ang braking system ito than other non-ABS. Tapos pagdating naman sa kanyang suspension, siyempre sa unahan ay gumagamit ng telescopic fork with single disc brake and single piston caliper na may sukat na gulong na 90 by 80-14 at tubeless po ito mga idol. Tapos mags po ang ginamit niya na merong matte color na black. Okay, sa gilid naman mga idol dito sa unahan makikita natin ang sticker na 160 na nagsasabi ito ay 160cc or sa displacement niya is 160cc. Nakalagay din dito yung Airblade. Kaya pala no, maraming kanto kasi parang nahiwa-hiwa, no. Airblade, naka-imbus po siya. Ito yung parang talagang signature logo niya. Dito naman sa kanyang baba mga idol, makikita natin yung footboard na mahaba para lang sa footboard. Hindi siya gulay board mga idol, okay? Footboard lang. Dito mga idol, makikita na natin yung sa kanyang unahan ng yag balls area ng riders is makikita na natin dito ang kanyang fuel refiller. Ito siya. Kaya wala po siyang flat footboard lang mga idol. So andito na yung kanyang gas refiller. So dito sa kanyang unahan makikita natin na gray. So dito muna tayo sa may gilid mga idol, makikita natin ang kanyang boldy na signature model name na Airblade na naka-emboss. Napaka-premium din ang design nito mga idol, no? Dito naman ay meron siyang pillion footrest. At sa bandang likuran ng gilid makikita natin ang crankcase at airbox. Meron nakalagay dito na ESP Plus o Enhanced Smart Power Plus na kung saan mas malakas na hatak at mas hindi hirap ang makina sa anumang uri
ng kalsada. Dahil 4 valves na po ito mga idol. Dito naman sa baba ng crankcase niya, makikita natin, is wala na po siyang kickstarter. So meaning, ACG equipped na po ito o alternating current generator na kung saan mas tahimik na pag-start up ng makina at di hirap mag-start up na makina dahil sapat na kuryente ang dinudulot nito mga idol. Dual shock absorber ang suspension nito sa likod. Drum brake naman para sa braking system. At ang gulong nito ay may sukat na 100 by 80-14 at mags din to na naka-tubeless naman mga idol. Sa ilaw naman dito sa kanyang tail light ay meron para siyang daytime running light mga idol sa bandang gitna. Ito yung daytime running light nga na nasa gitna para always open siya mga idol. Dagdag visible sa daan, tapos ito yung main light na LED po siya yan. Pero pagdating naman sa kanyang signal lights, peanut bulb mga idol. Tapos makikita natin sa ilalim ay meron po siyang Honda na sticker at reflector. Dagdag visible sa daan sa katirikan ng araw or pwede rin sa gabi. Tapos meron dito mga idol yung kanyang plate light. Okay, mapunta naman tayo sa bandang gilid or kabilang gilid. Same pa rin, meron po siyang air blade. Ayan. Naka-embose din mga idol. Tapos dito makikita natin bandang baba, ito yung coolant repeller na kung saan gumagamit po siya ng coolant para sa kanyang cooling system at nandito ang kanyang radiator. Okay? O liquid cool po ang ginamit niya rito para sa kanyang cooling system. Makikita din natin dito sa kanyang exhaust ay very sporty para siyang hawakan. Okay? Ang ginamit niya na materialis dito is plastic. Is wala namang problema doon kasi pang ano lang naman to, pang harang sa mga angkas natin na hindi mapapasok sa tambutso. Then ito yung pillion footrest again mga idol. Okay, akyat naman tayo sa bandang itaas. Unahin natin side mirror. Napakasimple lang mga idol. Hindi naman siya very sporty tignan. Unlike sa mga Honda Click 125 na very lift ang datingan. Pero ito parang may mga pa-curve lang. Okay? Tapos parang maliit lang yung stem niya mga idol. Tapos dito naman sa switches and button mga idol, meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Sa kabila, merong idling start system button. Equipped na rin po siya ng ISS para sa mga nagtitipid sa gasolina pag na-traffic ka ng matagal. 3 to 5 seconds hinto or mag-shutdown ang makina mo. Sa sandaling magugo ka na, pihitin mo lang ang throttle, okay? Tapos mayroon siyang electric starter button. Sa controls naman mga idol, sa kanan ay meron po siyang throttle control with brake lever para sa unahan at hand grip with brake lever naman para sa likuran. Ay meron po itong park lock lever na maliit. Hindi katulad sa Honda Click 160 and 125 is malaki. Pero ito, sana palitan na rin ito. Okay? So, ang ginagawa nito mga idol, just in case na magpapark ka sa incline o hill road, ay didadaos-dos ang motor mo habang nakapark. Equipped na rin ito ng fully digital panel na kung saan mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mong malaman. At pagdating sa kanyang susian, gumagamit ito ng smart key o remote na ang ginagamit po dito na meron po siyang anti-theft alarm and answer box system. At meron sa gilid na fuel and seat opener. Okay, dito naman tayo sa upuan mga idol. Meron ako napansin na 3 kulay at 3 texture. Ito pang anti-slippery sa yag balls. Ito sa equip naman mga idol. Tapos dito sa madulas na rough. So meron siyang brown color, then super black and light black. Underseat compartment, napakalaki, napakalawak. Meron pa siyang division. Okay, just in case na meron kang valuable things na hindi dapat magtabi, for example, kaya isda dito paperworks. Parang hindi siya magtatabi ngayon. No, napaka-safe lang. And then sa dito naman ay makikita rin natin yung USB charger na kung saan mas convenient ito gamitin kasi lalo na sa mga nagmamadali, malobat ang kanyang mga gadgets. Okay? So safe siya. At ang kaganda nito, meron po siyang automatic lights on. So pag nagbubukas po ito, alam po automatic to mga idol eh. So parang may sensor siya na pag binuksan is magla-lights on siya. At dito naman sa kanyang sa ilalim ng kanyang upuan, okay, makikita natin yung tools na libre. Nandito yan. Yan. So kompleto na yung tools mo mga idol. Okay? Siyempre paperworks dito. And so on so forth. At para naman sa presyo mga idol, meron po siyang
updated price na 125,900 via Guanzon Inobol Masinloc po yan mga idol. Paalala lang mga idol, base po yan sa SRP ng kanilang branch. At pwedeng magbago yun, depende po yan sa lugar, dealer, at syempre promotional ng bawat dealer, okay? Para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out!